It's 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching is Wednesday, January 8th. The latest SWS survey shows that 63% of Filipinos rate themselves as poor in the fourth quarter of this year. It's a 4-point increase from 59% in the previous quarter. This is also the highest percentage of self-rated poverty in 21 years. Unemployment rates dropped to 3.2% in November last year. This is from 2.9% the previous month. The latest figure translates to 1.66 million unemployed Filipinos compared to 1.97 million in October 2024. And the country's debt, utang, has risen to 16.09 trillion pesos in November. This is up by 0.4% from October. The increase is attributed to net financing and peso depreciation. And joining us today, Storycon's resident political pundit. Mukhang matamlay ka ngayon, Tito Ronald. Ano meron? Kailangan ba mag-pray-over ako sa'yo? O ano? Pwede. Medyo mainit lang ang ulo. Ano ko? Mainit lang ang ulo. Ano? Should we ask what that is about or that is still confidential? Wag na, baka lalong uminit ang ulo ko. Ito magpapalbig sa iyong ulo. Walang iba kundi si Ami Pamintuan ng Philippine Star. Yan. Ayan. Sangiti pa lang, lumapalbig sa ulo. Medyo subdued yung kulay ngayon ni Kwan. Medyo subdued yung kulay ni Happy Thursday. Dapat pala ngayon ko sinutsong masasaya kong kulay. Anong Thursday? Para pampasaya kay Ronald. Wednesday pa lang. Wednesday pa lang. Happy Wednesday. Bantayan mo na sa mindset mo. Baka mamaya mali yung page yung lalagay mo. Ami, midweek pa lang ngayon. Midweek Wednesday. Oo nga, midweek. Happy midweek. At least napatawa tayo ni Ami. Yan. Okay lang. Yan. Ami, ano malaking istorya? Dadagdagan ko lang yung sinabi nung sa unemployment, sabi ng Philippine Statistics Authority, kaya nag-improve yung employment dahil doon sa seasonal yan, yung sa before the holidays yan PSA yung nagsabi niya. Yeah, dumadaming trabaho bago magpasko. Context lang naman, context. Saka yung isang malaki, pinayagan ng Commission on Elections, ang Department of Social Welfare and Development, baka uminit na maulo nito ni Ronald. Pinayagan yung pag-distribute ng mga lahat ng aid programs ng DSWD except 10 days before Election Day. So tuloy ang ligaya until May 2. Wala daw politician dun sa distribution. Yan yung ng COMELEC. Good luck on that, ha? Titingnan natin. Teka. How did they qualify that? Walang politician sa kwarto nag-distribute? Sa distribution. Actually, yung 4-piece wala naman talaga Nakakuha sila, naka-disguise. 4-piece? 4-piece ba yan? Hindi, lahat. Lahat, kasi 4-piece lang AKAP. talaga No, including AKAP, including AIX. Saka yung 4-piece nga. Yun yung mga aid programs nila. Pero what I'm trying to qualify and clarify is, when the COMELEC says na walang politiko sa distribution, does that mean wala siya dapat doon sa hall kung saan nag-distribute? Wala siya sa plataforma? Siguro yung physical distribution kasi yung 4-piece sa ATM yung dinadaan. ATM. Actually. Kung sakaling meron. Pinayagan nila yung pagdidistribute ng aid until 10 days before Election Day. Yun ang pinayagan. Dati kasi pero ban yung mga distribution na may physical distribution, yun ang pagkakaintindi ko bawal ang politiko. Magandang Hindi sila pwedeng maghanda. Actually, may mga dinisqualify na silang candidate na nag-distribute ng aid during the election period So medyo mag-ingat-ingat din yung mga kandidato, Which Ginawa starts, na yun ng COMELEC nakaraan. Election period starts this Sunday, January 12. Election period. For the Senate. Hindi, election period in toto. Election period. Iba pa yung campaign period ng Campaign national. period, iba That's pa yun. February 11. Election period, isisimula dyan ng gun ban. So ikaw, ingat-ingat ka dyan. Gun ban, prohibitions on appointments and reappointments and reassignments as well as except merong mga kulatila dyan, di ba? Kapag yung napaka-importante. And projects. So exempted ang napaka-importanting flood control.
Yan, hindi ko pa na-check. Hindi ko pa na-check. Pero yun. Kaya yung mga ongoing na infrastructure project na tuloy yun. pang-emergency, halimbawa yung sa Bicol, yung highway na sira-sira, tuloy-tuloy yun, hindi siya affected. Yung mga May mga ganong klaseng project. katulad ng mga barriers. Yung sabi ni Magalong. Yung mga ganyan, saka yung kinikwento Mga sa cat's atin ni eye. Mayor Magalong, yung mga repavement na 4 inches lang ang taas, para isang ulan matunaw yon, bawal yung mga yon. Yung mga ganong klaseng infrastructure project. Sabi dyan ng bunso ko, tell that to the Marines. Pati bunso mo, ganyan na. 7 years old ba yan? So yun. So for those who are not aware, sa linggo ang simula ng election period. Election Prohibitions take effect. Yung nga, may mga qualifiers nga lang yan. Pero the prohibitions take effect. At least in general, in broad strokes, appointments, reassignments, and projects, or new projects actually, new projects. So, Ami, lalabas nyo yung mga pictures ng mga politiko nakasama sa nagbibigay ng tupad, AIX, at saka dapat pati yung mga netizen, maging alert na lang lahat, na pag nakakita ng politiko doon sa distribution, i-post lang. I-post lang. Siguro pwede natin gawin yun. We should bring in Comelec Chair George Garcia to talk about this in detail. Yes. Kasi diyan nagkakaroon ng gulo sa himayan eh. Pag sinabing bawal sa distribution, ibig mo sabihin, bawal yung physically siya yung mag-aabot ng cheque. Bawal talaga yun. Ay, hindi. Nakikita natin eh. Kaya alam nangyayari. Nakikita natin. Dati pang bawal yun. Problema. Or Nangyayari. Or bawal siya doon sa photo-op na pag-aabot. Example, DSWD nag-abot, pero kasama siya nasa gitna siya at nakaganon. No? Pwede siyang nandun sa audience, as kumakaway-kaway siya. Pwede pa siya nandun sa hall kung saan ang distribution. Ayun Yung mga ganong mga specifics. Yung mga nuancing, doon nagkakalusutan. Siguro, tanungin natin, saka pwede ba silang maglagay ng streamer? Di ba? Welcome. Di ba yung politiko, welcome to the distribution of AKAP, tapos may ganon. Pwede ba yun, di ba? Tapos yung picture niya. Kahit wala yung tao. Welcome lang eh. Kayo naman. Welcome lang Kaya nga, welcome lang. Parang vote buying yan eh. Di ba? Hindi mo sinabing vote for me, binigyan mo lang ng pera. Pero ano yung sabihin nun? Tama. Kung kasi laki ng gym yung streamer, pwede ba yun? Ha? Kung Pwede, kasi welcome lang laki ng gym yung streamer. Welcome lang naman. Wala namang sinasabi. Welcome nga lang, welcome. Yun ng mga maligayang Pasko streamer, hindi pa binababa hanggang ngayon eh. Kasi mag-Chinese New Year pa eh. Hindi Pasko yan, New Year tawag doon. Okay. Small detail. Small detail. Sasabihin mo pa naman kay Ami yun. Kwanto. Chinese ancestry yan. Chinese New Year. Hindi kami nagbabati ng ganyan sa streamer, ha? Okay, sige. I stand corrected. Sige. But let's try to get George Garcia tomorrow siguro. Or the day after. Let's drill it down. Yung mga bawal at hindi bawal. Specifically dyan sa siguro mga may guidelines, ayuda. Dahil huling guest natin si Chairman George, very empathic siya sa mga pagbabawal. Tingnan natin kung gaano siya ka-empathic ngayon or bukas. Saka along that line nga di ba? Sabi nga, nung was it April or May of last year, 2024, si Secretary Gatchele naman, Philippine Star Story, said na bawal na ang pag-distribute ng mga politiko ng ayuda. But it still happened kasi may mga qualifiers yan eh. Yun ang stand ng DSWD for the longest time eh. Bawal daw ang politiko. Kaya lang nga, di ba tinatanong natin, anong gagawin ng mga DSWD personnel kung biglang sumipot si Senator, si Congressman, si Mayor? These are bureaucrats at pumunta doon sa nag-photo op lang naman. Hindi naman namigay, photo op lang. Pwede mo ba itulak yun? Actually, pwede. Diba? Yung sabi ni Ami, paano ako may stream nakalagay announcing pagbibigay ng ayuda. Hindi naman yung sinabing galing sa kanya, pero picture niya, laki-laki doon. Saka hindi kasi hindi ganun kalinaw yung sanctions. Ano bang parusa? A tap on the wrist? Ano ba yan? It's the Comelec eh. So if it's a Comelec, it should be because it's an election offense. So, ganun ba yun? Yon, dapat linawin nila if it's an election offense that might lead to disqualification. Kasi natatandaan ko sa Bicol, may ginanyan sila eh. Di ba yung mag-asawa? Nagkaroon ng distribution during pero ito medyo malinaw na to during the election
during the campaign period na. Pero Ito lang ang mga hindi malinaw. pero sobrang Kaya pa yun siguro kailangan linawan. Ami, sobrang exceptions, sobrang konting exceptions yung nangyayari dyan. Kaya nga exceptions, konti sila. So, big sabihin ko lang yun parang nominal compliance para masabi na may ginawa. Di ba? Dapat siguro mag-issue ng guidelines ang COMELEC para lang ma-warningan din yung mga kandidato, di ba? Kasi baka ma-disqualify silang bigla. Parang sa kanya parang sa extrajudicial killings, 35,000 yung patay, yung nakasuhan, 5. Di ba? Yung ganun. Parang ganun lang yun no? So, yun, balikan natin yan. And also, yung sabi nga ng COMELEC, until 10 days before election, so May 12 election, di ba? So, until May 2. Or are we talking about So, significant din yung 10 days kasi usually yung vote buying na, as from our experience nangyayari yan mga 2 or 3 days before election day or on election day itself. Kasi makakalimutan ka. Kasi yung mga pinamimigay na yan, mga pang isang araw lang yan ng mga tulong Madali ka makakalimutan So dapat ibibigay mo hanggang May 2, good for 10 days. As close to election day as possible. Kasi baka bigyan din ng ibang kandidato. Yan ang di ba? Kung ganyan ang labanan sa botohan pwede rin magbigay yung kabila Di ba? Well, kung gagawin na rin lang nila, wag na nilang bawasan yung 5,000. Ayun lang. Pinabawasan pa, ginagawa pang 3,000 yun. Siyempre may handling fee. May management fee. Tawag doon management fee. Hindi, may distributor ka dyan Kaya nga, minamanage yung distribution hindi naman yung kandidato na namimigay niyan. Meron silang grassroots, usually barangay. Meron silang grassroots distributor. Oo, magastos yun Magastos yun. Kaya nahati. Sako-sako dinadala dyan. Yung mga cash dyan, nadala-dala sako-sako. Yan, para sa bayan. Although ngayon, sabi nila, yung mga the past 2 elections daw, ang ginagamit GCash na. Kaya makakakita ka ngayon ng mga pila-pila doon sa GCash. Sa GCash outlet. Magmaya naman kayo. Sorry. Bok, ang ating reporter reporter ng Channel 5 sa House, si Marian Enriquez is already on the line. I think, Marian, are you there? Yes, Bok. Makibalita nga tayo kay Marian kasi, alam mo, Bok, baka nalilimutan ng marami, Lunes na ang resumption ng Congress. Oo nga. Di ba? January 13. At Lunes din, yung rally ng Iglesia ni Cristo. So, parang tahimik masyado sa Kongreso. Ano ba nangyayari dyan? The calm before the storm? Meron bang ganap? Meron bang niluluto? Meron bang niluluto? O napanis na? O talagang calm lang? Alam niyo kung papansinin niyo nga, sunod-sunod yung mga press releases na pinapadala sa mga Viber group chats namin na mga pahayag ng suporta sa liderato nga nitong Kamara kay House Speaker Martin Romualdez, kay President Bongbong Marcos. Pero kung tinatanong ninyo, gumiganap pa ngayon dito sa Kamara, kanina nga, nagpulong yung mga kinatawan ng naghain ng 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pinangunahan nga yan grupong makabayan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Panawagan nila sa mga mambabatas nga rito sa Kamara ay aksyonan naman na yung kanilang reklamo. Hanggang ngayon kasi nasa opisina pa rin ni Secretary General Reginald Velasco yung 3 reklamo at nauna naman na nga sinabi ni Secgen na may nagsabi rin sa kanya na hindi bababa sa 10 kongresista na gustong sumali pa dun sa pag-endorso ng mga nauna ng complaint. Ayon nga kay Velasco, binigyan naman na niya ng sapat na panahon ang mga kongresista para pag-aralan nga itong 3 reklamo na sa mga gustong mag-endorso. Sinabi rin nga niya riba na mayroon nga gusto pa daw maaaring mag-file, someone from the majority. May nagsabi sa kanya na gustong maghain ng ika-4 na impeachment complaint. So umaasa naman itong grupo ng mga complainants na maipadala na nga ng opisina ni Secgen sa opisina ni Speaker Romualdez yung kanilang mga reklamo. Oras kasi na maidala na nga itong reklamo sa opisina ni Speaker ay merong 10 session days para i-include nga sa order of business yung mga impeachment complaints at may sasalang na nga sa Committee on Justice. Tama nga kayo, sa January 13, Monday pa, magbubukas muli or mag-resume nga itong session. Pero Marian, nakita mo bang nag-meeting yung 3 grupo?
Actually, closed door yung meeting, pero nandun kami nung bago mag-umpisa, no? Andun nga, sino yung mga grupo nandun? ng bayan, Gabriela, wala nga, may mga representatives mula dun sa first, second, at third complaint. Ano, Lahat may kausap ko kasi yung isang nag-file ng impeachment complaint. Wala naman daw silang meeting. Sino yan? Akbayan Party Yes, List ba yan? Akbayan, So, sino mga dumalo? Tatlo kasi yan si Congressman Bordado, si Congressman Percy Sandanya. No, andun ba sila? Yung mga nag-endorse, kumbaga, yung tinutukoy po ninyo, wala doon. Bale, nandun lang na may representative na nag-endorse from the second group, Makabayan na, like Party who? List, Like who? Representative Franz Castro. Oo nga. Pero doon yung iba, yung first at third. Wala. Walang endorser, walang congressman from the first and the third complaint. Bale, mga complainants lang yung dumating at yung iba nga supporters. Nung first at saka third? O yung second lang? Yes. Second lang. Ang may dumating na kongresista na nag-endorso. Na endorser. Yung si Franz Castro. Yung sinasabi niyo sa first season niya. Makikimarites lang ako kasi kung ano itong mga kumakalat, bakit may mga naglalabas ng mga statement na expressions of support for Martin Romualdez and for President Marcos. Bakit ganon? Bakit kailangan nila maglabas ng mga expressions of support at this time? Support for what, Ami? Yun nga. Parang supporting for the leadership of Martin, the leadership of President Marcos. Bakit may mga ganong naglalabasan na ganon? Bakit kaya? Yan nga, magandang tanongin natin last to Monday. Wala ba kayong nasasagap dyan? Nakikimarites lang ako dyan sa mga congressman dyan. Yung mga kongresista, usually, madaldal yung mga yan sa ganyang mga klaseng usapin Wala kayong nasasagap kung bakit may mga kumakalat na ganon? Wala naman daw threat. Kung yung isa sa mga parang tinitingnan, may threat pa sa gilid. Wala naman daw. Pero, alam mo na, titin natin, kasi kung nga, yung issue o yung schedule, kumbaga, na meron ng malawakang rally din. So, hindi natin alam kung may connection ba yun doon. Pero, malalaman natin sa Monday, no? Subukan natin din magtanong kasi sa ngayon nga, ang nakikita lang natin kanina rito talaga, grupo ng Makabayan. So, pag-resume ng session, I'm also wondering, ganun ba kalaki ang kapangyarihan ng section ng House na mai-hold niya ang tatlong impeachment complaints until siya masatisfy, until yung section ay masatisfy na wala nang susunod? Parang hindi siya elected. Ang lakas naman ng powers niya na I will hold on to this until the fourth arrives. Paano kung may magsabi? Baka ministerial lang. Ministerial power lang. I asked that kasi, for example, Section 3 ng Article 11, yung sa impeachment sa Constitution, it only says the verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House which shall be included in the order of business within 10 session days. It does not speak of the Secgen has to wait or is required to wait for other impeachment complaints to be filed and so on the line. Kumbaga, pag may nag-file ng complaint, ano na siya dapat included sa order of business within 10 session days. Otherwise, you have a Secretary General who is appointed by, I think, the Speaker, no? Who has so much power to put on hold in secula seculorum or forever never a complaint. Siguro, kailangan natin itanong yon sa House leadership. Bakit nakabara yung SecGen? Oo, kasi, di ba, parang... Hilang. I just wonder about that. Actually, yung hindi malinaw. Kasi kung titignan ninyo, yung rules of procedure in impeachment proceedings nga ng Kamara. Dito makikita sa House of Representatives, 19th Congress, walang nakalagay kung ilang araw pwedeng tumagal o stay yung impeachment complaint sa opisina ng Secretary General. Walang nakalagay, walang malinaw na ilang araw lang maaari. Ang nakalagay na nga lang dito, the Speaker, yung sa opisina niya, i-include sa order of business within 10 session days. Pero dito, wala. Wala talaga. Kasi kailan pa yung huling... Pero talaga bang Marian, meron ba talagang fourth complaint? May basis pa ba para maghintay? Dapat hindi na nila hintayin yan
Kasi sobrang haba na nga ng ibang final yung isang article sa impeachment, isang kilometro na yun. Baka si Kwan yun, baka si Manny Mogato. Yung namin, Ami. Baka si Mogs magpa-file ng 4th complaint. Hindi, nakatulog din yun eh. Hindi, pero parang iniintay lang yung house, ano? May gusto yata silang palipasin bago mag-consolidate or something. Ano ba yun? Siguro eleksyon. Hindi ko alam. Mahalaga yung Kwan, ha? Mahalaga Hindi, yung... mga rally-rally. Mahalaga yung... Mukhang parang gusto lang palipasin yung rally bago maggumalaw eh. Ami, yung sinabi ni Marian, very pregnant with meaning yun, ha? Baka eleksyon, no? Baka eleksyon ang gustong palipasin. No? Tito Ronald, may alam ka bang na dapat tayo malaman? Wala akong kaalam-alam dyan. Oo nga eh, makikichismis ako. Baka si Ronald may nalalaman. Wala akong kaalam-alam. Parang pinapalipas lang gusto yung ko lang yung dito mga eh. rally. Wala akong kaalam-alam dyan, pero napansin ko lang, very pregnant with meaning yung sinabi ni... Kasi pagdating ko dito kanina, ang sama ng ang sama ng vibes ni Tito Ronald, parang ang init ng ulo. Sino ba ka-meeting mo kanina? Ako, indifferent ako sa Baka mga... na-traffic lang yan dyan sa EDSA. Balik na naman ang traffic eh. Indifferent ako sa mga ganyan. Hindi mo naman hugot nito. Indifferent ako sa mga ganyan. Pero nakuwang lang ako. Medyo nagulat lang ako doon sa statement ni Maria. Baka iniintay ang matapos ang eleksyon. But going by that, just looking at that as a possibility, if they wait until after the elections to pursue any impeachment complaint, what are the chances? Parang, Ibang kongreso na yun. Parang panyan diba? Parang isang panyan isang debate sa loob. Yun lang naman yung aking nababalita. Granted, debate sa loob. Sino nanalo sa debate? Ha? Baka si Marian. Si Marian. So, Marian, may voting power ka pala. Baka si Marian, no? Wala po. Pero Marian talaga, di ba? May parang hesitation yung House to impeach, ano? Ano yung mga nababalitaan mo na possible reasons? Meron silang hesitation to impeach eh. Malinaw naman, di ba, na merong nga text message. Yung nakita natin, inamin naman din ni Pangulong Bongbong Marcos na sa kanya galing yung instruction na yun, nakaanuman na efforts to impeach o patalsikin nga yung vice presidente, wag na lang munang, wag na ituloy, o di ba, wag nang pansinin, o wag nang gawin. So malamang, I think, that itself, yun na yung, kumbaga, sinusunod nila. Ang tanong dyan, Marian, yung naka-file na 3 o 4, no? Kung yan ba ay pagbobotohan after the election, pwede ba yon o paso na yan? No? Paso na yan, Bo. Kasi paso na yan. O bagong impeachment ang maka-file. Exactly. No? Pero parang may ganong klase pang misunderstanding at tungkol sa issue na yan. Diba, parang bill yan, pag hindi mo maipasa within this Congress, by the time the next Congress comes around, start from scratch. Kaya, from the ground, John. Hindi pwedeng carry over yung ang nababalitaan ko, parang may nag-iisip na yung naka-file ngayon ay pwede pa after the election. Baka it's legally contestable. Walang naman. No? It's legally debatable. Kumbaga, parang may ganun. Ako naman, hindi naman ako learned. Hindi naman ako learned katulad mo. Pero may ganun klase. Perhaps it has never been constitutionally questioned and therefore there is room for further debate. Lahat naman to walang president pa eh. Di ba? Lahat ito wala pang president eh. Kaya... Anyway, Marian, yung sinabi Tito Ronald, that's already a clue as to the questions that you may want to ask. Basta yung sinabi ni Marian na baka ang hinihintay ay after election, that is so pregnant with meaning. No? Kaya baka malalim yung impormasyon ni Marian. O mas malalim ang ngiti ni Tito Ronald. Hindi ngiti. Ronald, kung mag-iintay ka ng new Congress, there will be 2 new speakers, 2 new leaders. Although inaasahan naman natin na marirelect si Speaker Martin, pero dun sa Senado, baka mag-iba, no? Kasi yun ang iyan ko sakaling matanggal si Vice President, pwedeng mamili si President Marcos ng kapalit from the Speaker of the House or the Senate President. May dalawang possible na pagbabago after the election. Una, yung requirement
para harangan yung impeachment mas tataas. Dahil 24 na, kompleto na yung Senado. Yes, mid-year midterm na yan. Ngayon kasi 23 ang senador eh. So yung requirement para harangan ng impeachment o conviction sa Senado ay mas maliit. Pag 24 na, mas mataas. So yun yung isang pagbabago. Ikalawa, baka inaasahan nila may mga anti-impeachment, anti-conviction na mawawala sa Senado. No? Dahil merong at least 2 ron na nanganganib na manalo. Sa borderline. Sa borderline. According to the surveys. No? Tapos, yung isa ron, ang tingin nila, tapos na yung termino. So, at least mababawas 3. No? So, ganun yun yung ikalawang pagbabago na pwedeng mangyari. So, pwedeng bahagi yan ng kanilang calculation. Batay dun sa sinabi ni Marian na baka hinihintay matapos ang eleksyon. Yan so buhay pa rin yung impeachment sa madaling salita. Okay. Kaya tama yung Duterte camp. Kawawa naman si Marian nagamit No? Ikaw kasi Marian, nagsalita ka kasi ng kwan Baka may hinihintay. Ayun, di nagamit ka tuloy ngayon. So ngayon alam niyo bakit may ang ulo ni Tito Ronald kanina. Matapos ang kanyang mga meeting. So, there are things that cannot be disclosed at this point, but there are things that can be inferred from the smile on his face. Parang patalastas na yung hinihintay natin. So, yun. Okay, sige. Mag-thank you na lang tayo. Bawal si Marian. Si Marian, ginulong natin ang buhay. Naiipit na tuloy si Marian. Okay, maraming salamat, Marian Enriquez ng News 5. Thank you, Marian. Thank you, Marian. Oh nga, that's never been, I think that's never been contested It's always been assumed na parang bill yan na pag nag-change ka ng Congress, you have to start from scratch. Maraming possible Pero president. pwede bang i-refile yun? Pwede pa naman. Hindi ba magiging kasi merong 1 year, di ba? May 1 year protection Kapag walang nangyari dun sa unang impeachment, for 1 year, you are protected. Yeah. So until kailan ba final yan? Initiated. November. So until November next year, hindi ka pwedeng uli. You cannot face another complaint. Pero, diba? pero hindi pa kasi medyo matagal-tagal yung intayan na yan. Pero hindi pa kasi pinagbotohan Tsaka so hindi pa pwedeng sabihin na nag-fail. Yan na nga. Hindi pa siya nag-fail. The wording in the Constitution is only one impeachment complaint can be initiated within a year. Initiated So initiated siya Yeah, but the semantics that will be debated or has been debated on before pa was kung ang pagfa-file lang is already an initiation kung na-consummate ba or yung pag-assume ba ng jurisdiction ng, for example, Justice Committee o Ako, pagkaintindi ko, pag-file Kasi yun ang ginagawa anong natatanda ko pa ni GMA to insulate. Ni Lozano. To insulate her from impeachment. Yes, pero may magpa-file kahit ano lang na klaseng impeachment. 1 year tapos pero safe pero siya. yung kay GMA na-consummate yun Nagkaroon natalo sa botohan No, natalo sa botohan. So may consummation. Hindi lang siya filing. Nagkaroon ng botohan at panalo si GMA. Natalo niya yung impeachment. Yung kay Lozano, panggulo na lang yun Oo, pero nagbotohan pa rin. There were other kasi impeachment complaints filed Kasabay-sabay. May mga iba pa Sabay-sabay sila. Pero pinagbotohan yan, talo. So, umandar yun at least until dun sa committee level Yes. That I remember nga, naging, ano nga si Kiko, na-criticize siya for just saying noted. Yung noted niya. So may ganun siguro after the rally ng iglesia, malalaman natin kung ano talaga yung move ng House. Actually, parang nagpapakiramdaman lang ngayon. Actually, even before the rally. And then, yun yung guidance nila kung ano kalalabasan ng rally. Ito na ngiti dito Itong si Papa Ronald, iba na namang ngiti Actually, hindi ngiti. Malapit na sobrang lapit na nun. Actually, yung kay Ronald, hindi ngiti It's more of parang yung, it's not a grin. It's more parang frustrated
Tingin na lang. Expression of frustration. Anyway, moving on. Tingin na lang ako sa kisame. Tingin na sa kisame. Okay. Yan kasi mga meeting mo eh. Okay. We have to go into a break. You're watching Storcon on One News. Sorry, Hami, hindi namin masabi diretsuhan eh. We cannot say anything on here about it. We just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference or Storycon. I'm Ed Lingao, and with us, of course, Ami Pamintuan ng Star and Tito Rol Llamas, our political pundit. Anyway, before we bring in our next guest, pinag-usapan natin kasi kanina yung timelines and timetables potentially or possibly the timetables kung sakali man na matuloy ang move to impeach. And yun nga, biglang lumitaw ang... may butiki sa kisame. Butiki sa kisame. Anyway. Ikaw na nga magsalita. Hindi ko alam. I don't know how much I can say. Sabihin na lang natin. Disclose mo na, Ronald. Baka may mga debate pang nangyayari. No? Kung paano i-handle itong impeachment. No? Ito ba i-consummate before the elections o ito ay i-consummate if there is such a thing after the election? So, tingin ko may mga ganung mga debate pa. Teka, may debate pa ba o nagdebate na at may napagkasunduan na? Mukhang nagde-debate pa. Pero bakit kailangan pang ganon? Kasi sinasabi nila napaka-clear daw ng mga alleged violations ni VP Sara. Bakit may mga debate? Saan mga issue nagse-center yung debate? Tama yan, Ami. Kaya hindi tayo mga kongresista eh. Dahil sa atin kasi klaro eh. Hindi, sila mismo nagsasabi, di ba? Na malinaw. Kaya ano yung mga concerns? I'm sure there are political concerns. Ano kaya yon? Well, yung isang debate dyan ay pag umabot ba sa Senado, mas opportune time ngayon o after election? Yung sinasabi ko kanina. No? May ganong klaseng kwan dyan. Dahil ngayon kasi 23 yung senador eh. Pag after ng election, 24 na. So baka tumaas yung kailangang boto para ma-defeat yung impeachment. No? Ikalawa, may mga senador na baka mawala na next after the election, no? Na baka makakabawas dun sa mga haharang sa impeachment. So may mga ganung klaseng mga debate diyan, no? Kaya yung calculation ng mga powers that be, iba kasi sa calculation natin, Ami eh. No? Yung calculation kasi natin hindi tayo learned eh. Based sa kwan eh. Ang tawag dyan, higher values, no? Yung tinitingnan natin. Sila tinitingnan nila iba eh. Higher values. Ano yung higher value? So tama yung Duterte camp na they are preparing for impeachment. Ang problema dyan, hindi pa siya, no? Ang problema dyan, Ami, kung hindi yan matuloy before the election, baka mag-claim ng victory yung Duterte camp. Malakas siya, no? Napigilan namin ang impeachment. Nanalo kami. No, at they will try lahat ng pagbabatikos, they will try to create momentum, political momentum sa pag-claim na yan. So yun yung pwede nilang gawin. Nanalo kami dito, napigilan namin ang impeachment sa kongresong ito. Lagot ka kay Harry Roque, ganun lang, Panelo. Imagine mo sila, no? Imagine mo yung kanilang spin dito, no? Kung hindi ito matuloy. Saka lalo na kung manalo si former President Duterte as mayor. Di ba? Malaking bagay din yan, even if it's a local race. Kasi may perception, although dinideny nung rival niya, na binabaka pa ng Malacanang yung kalaban. Lalo na. Although dinideny nila Carlo Nograles. Yes. Pang kumanalo, kung hindi dumating yung ICC before the election, kung walang maisampang criminal cases kila Duterte at sa mga kaalyado niya, kung hindi yan mangyari, tapos wala pang impeachment, anong imaginein mo yung magiging political narrative nila? We won! No? Yun ang sasabihin nila. Napigilan namin lahat ng Damocles swords sa aming ulo, etc., etc. So they will create political momentum using this. No? And it's not entirely baseless, Ronald. Kung yun ang sasabihin nila. Tama. Di ba? Valid din siya. Yeah, and a big part of everything is perception. Meron ding mga, mga political factors working in favor of the Dutertes.
Tama. At hindi naman yung basta-basta give up yung mga yan eh. Marunong din sila. I'm sure nakita nila yung experience ng Marcoses. You're there for the yung term na ginagamit nila na pangmatagalan yung labanan nila. Tapos, hindi sila basta-basta uurong. Tapos ipipinta nila na yung presidente ay weak. Ni wala siyang nagawa laban sa kanila. Sa kabila ng napakaraming hearings, napakaraming investigasyon, no? Sila ay nag-survive. No? So hindi lang sila magkikreate ng political momentum. Sasabihin nila, mahina ito. No? Mahina ito at gagawin it's not nilang, entirely baseless also. Tapos gagawin nilang lame duck, no? Dahil 2028 na after the midterms eh. 'Di ba? Ang magiging focus ng mga politiko. So, yung kumbaga, no, ako lang naman, nag-o-observe lang naman ako katulad ni Ed. Ako, I'm just learning to be learned like Ronald. Learned din talaga. Ilang buwan na learned din. Siguro nabubulong. May lalabas kaya yung third force, may lalabas kaya. Kapag ganyang yung dalawang pinakamalalaking grupo nag-aaway, usually merong lumalabas na di ba? Nasa yung experience natin over the past years. Laging biglang merong surprise candidate. Ang sigurado sana may ganun na lumabas. Ang sigurado ko, Ami, may lalabas na third. Hindi ko lang sigurado yung kung siya ay third force. Pero may third na lalabas. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, ako, si Manny Mugato. The better force. Yan ang isa pang malaking question. Pag-usingin si Manny. Mag-press con kami next week. Sabihin namin, kami yung third. Pero wala naman kaming force. Di third lang kami. Hindi kami third force. Yun yung sinasabi ko. No? Be careful using the word third. Kasi baka mag-ibang baka mag-ibang spelling ng third, ha? May ibang spelling ang third. Sa bagay yan. Nasa pronunciation baka mag-ibang spelling ng maganda yung fourth na lang, fourth. Pero sa... Pangatlong persa. Pero merong magpupulong tomorrow na possibly, potentially maging third force, ito yung Clergy for Good Government against Corruption. No, Clergy for Good Government. Kasama pero dyan yung... support group yan eh. Hindi. Support group. Yung hinahanap ngayon, yung tao. The alternative. Hindi, ang balak nila ay maging third pole, third force. Yun ang balak nila. Na neither Duterte nor Marcos. Magmi-meeting yan bukas. Plano nilang mobilization sa 25. No? Which group is this pero allied? naghahanap pa lang sila, Ronald, They are still looking for someone. Kasi walang nagkakanood, coming forward. Wala silang halimbawa, rallying leader like President Bongbong or Sara. Wala pa. These are groups, no? More accurately, wala pa. Pero kasi what you're trying to say is that they're trying to avoid the dichotomy na dalawa lang pagpipilian either Duterte or Marcos. Yes, exactly. But are they affiliated with, for example, the Robredo camp? Or the Liberal Party faction? For now, tama si Ami, wala pa silang ganon. No? Ang sinasabi lang nila, anti-dynasty, anti-corruption, no? Anti-impunity, anti-yakap, anti-lahat. No? So, ganun pa lang sinasabi nila. Parang eventually, mag-gel yan into a political project and possibly a political leader. Pero nagsisimula sila ngayon sa mga issues, sa mga advocacies. Doon naman nagsisimula lahat yan di ba? Doon naman nagsisimula yan. Ideally ganun. Pero hindi parati ganun. Whether that will prosper para maging force, no? Yung third. Pangatlong persa. Pangatlong persa. Ay remains to be seen. Pero for now, medyo marami-rami yan. May mga taong simbahan, may mga NGOs, may mga ilang mga politiko, mga mayors, no? May ilang mga ex-military generals, no? So medyo medyo marami-rami naman yung latag. Meron sigurong mga 2-3 obispo. So may mga ganun ngayon yan. Whether that will mature into a political project, hindi pa natin sigurado. So for now, it's an advocacy group. For now, it's a political narrative. Kasi nasabi mong clergy group, una ko naisip, baka si Kibuloy yan. Di naman si Kibuloy. Alam ko, first meeting pa lang nila bukas. No? First meeting pa lang nila bukas. Pero, iba't ibang grupo yan na may mga advocacy na.
no? Yung clergy against corruption, yung anti-dynasties, mga buo na yan eh. Tapos magpupulong-pulong sila tomorrow para mag-organize ng isang rally sa 25. Well, why don't we invite them over? Yeah. Pero after na ng bukas, para medyo... para mas mabuo na. Kasi bukas pa lang meeting eh. Oo. Baka kasi minimisrepresent ko sila eh. No? Parang marami akong minimisrepresent eh. Parang si Marian kanina, no? Moving on. Ikaw talaga. So tomorrow... Ang hindi ko misrepresent si Ami. Yari ako. Yari ka dyan. Pag minisrepresent ko yan. Yari ka dyan. Ang prinsesa ng Paranaque. Kanina lang nagbabasa ako ng mga columnist sa Philippine Star eh. Sabi ko, okay, matitindi ba natin ito So tomorrow, let's try to get George Garcia ng COMELEC and see kung may pupuntahan tong ban on politicians. Baka kasi si Congressman Franz Castro nagmi-meeting pa sila eh. No? Nung second impeachment complaint, no? Baka nagmi-meeting pa sila. Dahil yung first at saka yung third, baka rin nagmi-meeting eh. No? Baka naghahanapan pa sila. Siguro dapat iimbitahin din natin si DSWD. Baka gusto nilang idaan na lang yung mga aid programs nila sa ATM din. Oo nga, no? Pareho ng 4-piece, di ba? Oo nga, hindi pa natin naiimbita. Hindi ba they naiimbita? are encouraging yung micro-banking? Di ba? Para magkaroon ng bangko yung mga tao. Hindi, meron na namang 4-piece eh. May ATM ka na eh. Di doon mo idaan. Yun ang idea. It defeats the purpose of patronage. Sa 4-piece eh. You have to depoliticize aid. Yun ang idea doon. Bakit hindi mo i-expand sa ibang aid program nyo para nga mawala yung mga politiko? Actually, diba? dapat... Pwede naman yan. May GCash. Ang dami-dami na natin e-wallet eh. Actually, dapat... Kayang-kaya na yan. We have the infrastructure. Dapat isa na lang yan eh. Bakit may AX ka pa? Bakit may Kaya nga. ka pa? Diba? Kaya nga. Bakit may... Para walang... Saka ang dami-daming opisina ng DSWD. Bakit may Why do you need to get endorsement from politicians? Bakit may GL ka pa? Ang bilis-bilis eh. Dapat isang package na lang yan eh, na tulong, di ba? Tapos malinaw, ito ay galing sa... Mamimili ka lang. Anong kailangan mo? Kasal, binyag, libing, school, medical. KPL talaga. Yan ang terminology natin dyan, di ba? Yan yung AX eh. Kasal, binyag, libing. Paano diba? pag magano ka lang na, tapos pakita mo lang yung income mo, yung hindi ko kaya to. I mean, di ba, pwede namang gawin yon. Tsaka kung maraming layers, doon nagsisimula yung corruption eh. Di ba? Maraming humahawak ng resources. Dapat diretso na eh, para ma-minimize yung corruption. Ikalawa, ma-minimize ang patronage. No? Hindi naman kailangan i-memorize yan eh. Di ba? Ang dali-dali gawin nun eh. Ang dali-dali gawin nun eh. Hindi nga ma-memorize yung katagang patronage eh. Yung iba, patronized politics ang tawag. Patronized politics. Di ba? Hindi naman ganun kahirap gawin yan eh. Mas sinisimplify mo. Madali pa trabaho ng mga social welfare people natin. Tama. Kung ganyang digital. Tama. Di ba? Di ba yun ang trust ni President Marcos, e-governance? Tama. Pero ayun lahat naman ng natin, kahit pinakamahihirap natin, may cellphone. Kaya niya mag-GCash. Tsaka kuwan, babango ang gobyerno. Babango sila pag ganyan sila ka-effective. No? Yung national government. Yung national government ang babango. Di ba? Ipatigilan nga natin to. Ba't ayaw mong bumango? Ipatigilan natin to. Sige, subukan natin bukas. Ano lang natin yung kung ano yung positive yun eh. Positive yun for the national government. You are giving away aid at ikaw talaga in charge doon eh. Di ikaw magsabi, sa amin galing yan. Saka ikaw ang sa national government from your taxes. Ikaw na claim making. National government yun. Saka ikaw ang claim making, di ba? Ikaw yung claim making, di ba? Ikaw na yung magkuka. Wala nang middleman. Parang mga parang mga kartel, yung mga kartel sa agrikultura, sa utilities, sa bigas. Di ba? Tatanggalin mo yan eh. Kung tinanggal mo yung kartel, tataas ang kita ng magsasaka, bababa yung presyo na bibili ng consumer. Ganun kasimple yun eh. Diba? Ganun din sa politika. Pag tinanggal mo yung kartel, mababawasan ng corruption, mababawasan ng patronage, babango pa yung gobyerno.
Diba? Oo yun, importante yun, kailangan i-emphasize yun. Maganda yun sa national government. Kasi kahit ano sabihin mo, maghahanap ng pasasalamatan yung mga tao eh. Tama. Eh di siyempre ituturo mo, galing to sa national government and this is where your taxes go. Pwede nilang sabihin yun eh. Tama. Na ginagamit namin ng maayos yung buwis ninyo. Eh, hindi yata kumbinsido si Ed eh. O, tama na. Mapapaano na ako. I believe na ako sa inyo. I believe. Ayan na, sige. Overtime na, Sige, overtime. overtime na tayo. Okay, talaga. Wala na nga tayong second guess. Nag-overtime pa tayo. Okay, talaga. Oh. Eh, nagmi-meeting pa nga. Hinahanap pa yung ibang mga nag-file ng impeachment complaint. Okay, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating talakayan ngayong hapon. Si Papa Ronald Llamas, ang ating political papa, at si Prinsesa ng Parañaque, ang pamintuan ng Philippine Star. Happy Wednesday. O, Happy ayan, Wednesday. mama Ayan, na, happy tama na, Wednesday. tama na. Check mo yung message niyo. Baka mamaya Thursday na lagi ngayong araw. Okay, join us again tomorrow 4 p.m. for the Storcon. I'm Ed Lingao. We're One News all sides all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.